Viral ang videong ito ng SUV na nanagasa sa pubarang security guard sa Clark Freeport Zone. Nag-counterflow pa ang SUV sa drive-in ng hotel saka humarurot palayo. Na-corner ang SUV sa isang gasolinahan. Pero sa halip na sumuko, inararo nito ang gas pump na kalaunay nagliyab. Ang suspect na 41-year-old Korean national, hubot-hubad din daw ng lapitan ng mga otoridad. Naka-hospital arrest siya matapos magtamo ng second-degree burns. Sinisika pa siyang kuna ng pahayag. Ayon sa Clark Development Corporation, empleyado sa isang casino sa Clark, ang suspect at nakalive noon pang October 19. Ang suspect na maharap sa patong-patong na reklamo, inaalam din kung lasing o nakadroga. Nilamon ng apoy ang 15 bahay sa Pasay City. Dobleng dakok yan sa isang pamilyang nagluluksa. Kasama kasing nasunog ang bahay kung saan nakaburol ang kanilang kaanak, pati ang kabaong at pinaglalamayang labi. Natagpuan namang patay ang isang lalaking nangungupahan sa isang nadamay na boarding house. 40 pamilya ang nasunugan. Iniimbestigahan ng BFP ang pinagmulan at halaga ng pinsala ng sunog na umabot sa ikatlong alarma. Nakatuhog pa sa bakal na bakod ang kaliwang braso ng binatilyong yan ng respondihan ng mga bumbero sa barangay Calamba, Cebu City. Kinailangang putulin ng grills para matanggal ang 12 anyos na lalaki. Ayon sa ilang nakasaksi, naglalaro siya ng sipa nang lumipad ang kanyang sapatos sa bubong ng kapitbahay. Nang kunin ng sapatos, nadulas siya at sumabit sa bakal. Mabuti na ang kanyang lagay matapos operahan. Gutter deep ang baha sa northbound lane ng EDSA Short Tunnel bunsod ng pag-ulang dala ng thunderstorm ngayong gabi. Sa lakas ng ulan, halos mag-zero visibility naman sa Espanya Boulevard sa Sampaloc, Maynila, pati na sa EDSA Mandaluyong. Umulan din sa ilang bahagi ng Quezon City. Malakas din ang ulan sa South Luzon Expressway. Muling nagbuga ng makapal na usok ang Taal Volcano. Ayon sa PHIVOX, umabot ng 1,200 meters ang taas ng steam plume o usok na inilabas ng bulkan. Alert level 1 pa rin ang Bulkang Taal kaya may banta pa rin ng steam-driven phreatic explosions, lindol at ashfall. Umovertake ang pickup at dalawang motorsiklo na yan sa Vinsons, Camarines Norte. Pero pagbalik ng lane, nasagi ng pickup ang isa sa mga motorsiklo na agad sumemplang. Sugatan ng rider at angkas na nagpagulong-gulong at muntik pang magulungan ng pickup. Nagngangalit ang apoy sa bintana ng hilera ng paupahang bahay na yan sa Ermita, Maynila. Ayon sa BFP, umabot ang sunog sa ikalawang alarma at naapula matapos ang halos 1 oras. 20 pamilya ang nasunugan. Naalam pa ang pinagmulan ng apoy. Tinangay ng hangin ang tindahang yan sa Alicia, Isabela. Ayon sa uploader ng video gawa sa light materials, ang tindahan kaya madaling natangay ng malakas na hangin sa kasagsagan ng Bagyong Nika. Nagsuntukan ng mga residente sa pista sa barangay Daga, Panay, Capiz. May mga pulis pero hindi pa rin maawat ang mga sangkot sa komosyon. Napagalamang magkakaanak ang mga dawit sa gulo. Ganyan kalakas ang hanging nararanasan sa Gonzaga, Cagayan na isinailalim sa wind signal number 5 kanina. Nabali ang malaking sanga ng punong yan. Nangyari ito kaninang hapon sa gitna ng pananalasa ng bagyong Ophel. Putol dahil sa super bagyong Ophel ang San Jose Bridge sa Cagayan. Nagdurugtong ito sa mga bayan ng Gonzaga at Santa Ana. Nawasak ang tulay sa gitna ng flash floods na dala ng bagyo. Marami ang stranded, napilitan ding lumusong sa ilog ang mga residente. Kinukumpuni na ang tulay. Ngayong gabi, patuloy ang pagtatambak ng graba sa gumuhong approaches nito. Target daw ng DPWH na mabuksan ang kalsada mamayang madaling araw. Tabang Lord! Tabang nga, pikas ng balay.
Nabalot ng makapal at maitim na usok ang isang residential area sa Cagayan de Oro City. Mahigit 100 bahay ang natupok. Ayon sa ilang residente, napabayaang niluluto gamit ang butane gas canister ang pinagmula ng sunog. Mabagal ang takbo ng motorsiklo na yan nang salpukin ng kasunod na motorsiklo. Nangyari yan sa isang intersection sa Talisay City, Cebu. Sa hiwalay na insidente sa Talisay, nahulikam din ang pagsempla ng rider na ito. Nawalan siya ng kontrol nang makasabay sa pagliko ang isang SUV. Imbes na sa construction site sa kalsada na ibuhos ng cement mixer truck na yan ang karga nitong semento sa Mandaue City, Cebu. Di raw ito napansin ng driver. Nagkaroon din daw ng problema ang minamaneho niyang truck. Bumigat ang trapiko dahil sa insidente. Humingi na ng dispensa ang driver na tiniketan para sa iba't ibang traffic violation. Sumiklab ang malaking sunog sa isang residential area sa Barangay Gulod, Novaliches, Quezon City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, namatay ang isang maglolo. Inaalam pa ang pinagmulan ng apoy at ang halaga ng pinsala. Patuloy namang inaapula ang sunog sa isang warehouse sa Gumaca, Quezon. Nagsimula ito alas 9 ngayong gabi. Hindi pa tiyak ang pinagmulan nito. Nagmamadaling rumesponde sa sunog ang fire truck na yan nang magulantang at mapakabig dahil sa nakaharang sa daan. Isang lalaki pala ang nakaupo sa gitna ng E. Rodriguez Avenue sa Quezon City. Ayon sa video uploader at driver ng Quezon City Filipino-Chinese Volunteer Fire Brigade, agad naman niyang naiwasan ang lalaki. Hindi pa malinaw kung maayos sa lagay ng lalaki at kung bakit siya nasa gitna ng daan. Nasunog ang isang imbakan ng recycled materials at 5 bahay sa Barangay Katmon sa Malabon kaninang pasado alas 2 ng hapon. Pahirapan ang pag-apula dahil sa mga nakaimbak na plastic, sako at lata ng pintura. Sa ulat ng Super Radyo DZBB, nagsimula ang sunog sa isang katayan ng car parts doon. Sa ngayon, under control na ang apoy. Kitang-kita ang pagbangga ng van na yan sa barrier sa Talisay, Cebu. Dumiretso sa kabilang lane, bumangga sa isang kotse. Nagulungan ang mga motorsiklo at bumangga sa nakaparadang sasakyan. 7 ang sugatan na nahulikam sa aksidente. Nakatalon ng isang rider pero nagtamo ng matinding sugat sa paa. Noobserbahan naman ng driver ng kotse na hindi raw makagalaw. Sugatan din ng driver ng van. Paliwanag niya, may iniwasan siya kaya napunta sa kabilang lane. 3 magkakaanak ang nasawi ng matupok ang isang gusali sa Jolo, Sulu. Patay sa investigasyon, hindi nakalabas ang 13 taong gulang na anak ng mag-asawang nangungupahan sa gusali. Kaya binalikan nila ang anak pero natrap din. Sugatan naman ng 2 bumbero. Inaalam pa ang pinagmula ng apoy. Tumagal ng mahigit 1 oras ang sunog. Sinusubukan pang makontak ang pamunuan ng nasusunog na gusali o nasunog na gusali. Sumiklab ang malaking sunog sa Barangay 310 sa Santa Cruz, Maynila ngayong gabi. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nakataas na ang ika-5 alarma. Dahil malapit lang dyan ang Manila City Jail, inilikas muna ang nasa 300 persons deprived of liberty mula sa male dormitory. Patawid na ang tricycle na yan nang sumalpok sa karga nitong bakal na tubo ang isang rider sa Tigbawan, Iloilo. Tumilapon ang rider na dead on arrival sa ospital. Ayon sa mga pulis, posibleng hindi nakita ng rider ang tricycle matapos itong mag-overtake sa isang jeep. Nawala naman ng kontrol at natumba ang big bike na yan sa Cagayan de Oro City. Hindi nahagip sa video pero tumama pa ito sa isa pang motor. Sugatan ng mga rider na parehong menor de edad at isinugod sa ospital. Posibleng maharap sa reklamo ang nakabanggang rider. Pasintabi po, maselang video ang inyong napapanood. Putol ang kanang binti ng lalaking ito sa Mandaue City, Cebu matapos masalpok ng motorsiklo. Ayon sa pulisya, patawid sa highway ang biktima ng mabundol ng humaharurot na big bike. Inaalam pa kung may kuha ng CCTV sa lugar ng insidente. Pero bago mangyari ang disgrasya, kita sa CCTV,
ang big bike na nag-overtake at pumwesto sa kabilang lane. Nagpapagaling sa ospital ang biktima at nakikipag-ugnay na raw sa kanya ang rider. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.